Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Sinier. Years of coaches, kinsa ang officials na to. Sir, wala pa tumatubag akong pangutana. Unsay pangalan sa inyong affiliation, ang organization to? Okay, Mopay, Davao City Chapter, Mindanao United Basketball Arbiters Incorporated. Okay, thank you very much, sir. So ang Mubay is ang official na mag-arbiter sa Agaysano Grand Cup. Yes, sir. Yes, sir. All right. By this time, we will get to know our referees. We will get to know their concerns. We will get to know their advocacies, their aspirations sa mga game na naa sila. By the way, I understand as I observed it, being a broadcast journalist din sa atong dakbayan sa Davao, GG Cup is considered to be somehow UAP of Davao or NCAA of Davao. So, nakasalalay no ang kining sa mga referees ang future sa ato ang mga different teams. Now, medyo sa ako ang kabahin, tanaw na ko, Sir Aladdin, medyo pressure sa ilahang part. But being the referees sa upcoming season 19, do you feel any pressure para sa, kasi this is school-based, di ba, sir? School-based, inter-school. Oo, and then nanan sila yung mga reputasyon ng mga teams. Do you feel any pressure in handling our teams this coming season 19? Sir Omar De Guzman. Yes, good afternoon everyone. Yes sir, sometimes as a referee, makaka-feel din kami ng pressure. Lalo-lalo na sa mga dun sa mga dying seconds na nangyayari sa game. But we assure that our quick decision is always right for us to be fair and fair for everybody. Yes, sir. Dako gid siya nga pressure, no? Because Gaisano Grand Cup niabot na tag season 19. There are a lot of players na mold, na form, like PG Simon. Diri na siya gikan, sir, nakadula na diri. Oh, wow. Yes. We have Coach Mac Macarayo. Naka-appeal siya sa first season. Karon siya ang coach sa Ateneo de Davao Grade School, no? Wow. So this is one way or another a prestigious tournament for Davao City. Okay? So Yes. pressure gyud ani. Appeal ang ako dili lang siguro ang mga arbiters, no? Appeal ang mga coaches ani o ang mga players because we are here identified as Gaisano Grand Cup players atong ipakita unsa ang values, attitude nato diri sa kini nga dula tournament for Davao City, sir. And yeah, when I was younger, I've been hearing about Grand Gaisano Cup. May na lang yun si Grand Gaisano, kaya naagod sila kaugalingon niya Sky Gym, wherein they do not have to rent a gym, kaya naara dito tanan. And it's, you know, it's good to feel being a Davaoenyo nga naatay in aning klase nga kining padula sa ka-tournament para sa ato ang mga different schools. Now, katong past season 18, unsa ba ang isa sa mga pinaka-challenging nga inyong naagian? Kamutanan pwede mo tubagan eh. Start ka diri from my left. Pinaka-challenging nga inyong naagian. Tanan eh, challenging sa decision, challenging sa attitude sa ato ang mga players, attitude o kining kahanas sa atong mga coaches and the parents as well. Okay. Kung sa lihang aspeto, challenge, una na ko challenge ako kung pagmata pa lang. So kung pagmata pa lang na po sa morning, since my schedule, si Gaisano is 9, pagmata na ko sa World Cup, ma-challenge na ko na. Kaya ako mga referees, malate,
isahay, ikabot sa punto ka oras. Then pag abot nimo sa court, ma-challenge na po ka to the another na po nga aspeto, ongoing ang game, may coaches, may mga parents, ug sa imong mga decision in the whole duration sa game. Sa part na mo as officiating officials, dili lang basta-basta ang challenge nga nag-aabot sa mo adlaw-adlaw nga namin sa korte. So, padatanan amo nang ginadawat kay kami isa isip ka mga arbitero. Then, na ang among fashion sa among kinabuhi ko siguro. Ayan, salamat. Hey, Sir Nelbert. Based on my experience, pressure, no? So, especially inside the court, like example, semi-final or finals, during officiating, yun na tumalikayan na nadyo ang pressure nila. So, especially sa mga complaints sa coaches during decision making. No? So, gina-challenge si official, what, ano na i-foul. So, isa po na sa mga maka-pressure sa mga official referee. Yes, for me, as a pressure, always, every time a game, naadyo na siya, no? Dili na siya mawala. Kay, both teams, always, gusto madaog. So, as a referee, pinahanglan ko ni, magamit ang game management para sa muang group as a referee para dili po kayo ma-pressure. Even sa mga audience, makakuha po nag-pressure sa mua. No? Kaya always, sa ilaha nga part, gusto nila tawaga, foul para sa ilaha, but for sa referee, dili. No? Ikata ka diha, sir. Usa kang klase nga pressure mo madawat sa audience. Words ba ni? Bad words? Dinasaway ang inyong desisyon? Usa bang klaseng pressure madawat mo from the audience? Almost, sir, tanan. Tanan? Oo, tanan. No, sometimes, remind ko na mo ang mga audience, no, na pwede ba mo cheer? Pero di nga ito nga below the belt ng ato mga officials, no? Kay, nangad kami sa venue, bidawat na mo lang ang trabaho, gaan sa mong kabubuton ba nga makatabang ni sa school mga nanula, especially as kan ba mo as a one of bread of butter po namo sir, no? Diya po namo ginakuha ang mga panginabuyan as a referee. Okay, audience ha. Sa upcoming audience, this is just a reminder. Pakinggan natin ang ating mga referees. It's not easy to decide. And sometimes they are being mocked, they are being, criticized. Walay problema ang criticism, kaya naaman ang decision, sir. Yes sir, okay lang ang i-challenge ang decision sa referee. But dili ta mo go beyond sa border nga mabastos nato ang dula, mabastos na nato ang kanagaling mga rules sa FIBA. Emotions are there, no? Na makita nako na nga ang emotions are there, heightened emotions, but we have to, I'd like to beg and ask the coaches and players, particularly parents, no? Parents kay attached kayo sila sa ilahang bata. Kanang control the emotion. Okay? Okay, yes, sir. Good morning, good afternoon sa tanan. How to handle pressure as an arbiter is sa kuha, pag mata pa lang sa buntag, mo referee nami, pressure na kay once sa GG Cup, dako siya nga liga. So prepare ang handle lang namo is ang kagalingon, i-prepare ang kagalingon. Set aside sa mga problema, set aside sa mga lain nga mga naunaan ninyo nga problema. Focus lang sa dula kay every decision nga among whistle, lagi mo contest either during a team or sa bigas na team. So, Okay, very good. ang pinaka-importante is equip ka sa tuwang mga rules sa FIBA. Mawala na ang MWA. Ready ang kagalingon and equip sa rules and regulations. So, sa tubag ni Sir, no, assured nga our referees are
very much ready sa pagpaingon pa lang, pagmata pa lang, pagpaingon pa lang sa court. Grabe na ang conditioning, mindsetting, no? Mindsetting. Okay, kang Carlo Otero. Mayong ito sa tanan. For me, every game is a pressure, sir. Pressure sa mga na unsaon ang paghuman ang game ba na kanay successful siya, and then para sa kuha akong ginadala ang pressure ganing ginatreat na ko ang every game as a championship game. Okay. Ginabuhat na ko tanan para magustuhan sa players, sa coaches, ako ang decision sa akong pag-judge sa infraction and violations. Thank you, Sir Carlo. Muna, no? Kung tanaw na to ang line of thought or mindsetting sa Mubay, preparado gyud ang tanan. Kung prepare ang coaches o player, mas one step ahead prepare atong officiating officials, no? So, ang gihangyo nila kung naay mga i-contest na mga tawag, dito ta sa focus ta sa issue, sa concern, sa rules na to. Yes, sir. Yes, but mangutana lang ko, kaning upcoming season 19, na ba ni challenge time where we can review the games? Sa pagkahibalo na ko kang coach, naka-mention siya ana dito sa during our accreditation. Wala magmatter, dili magmatter si coach sa last 2 minutes, but anytime kung gusto gud mo challenge, no, ang usa ka team, muhatag yun si coach Rael o opportunity para matagaan og kana galing satisfaction ang coach or team sa challenge. We are challenged, no? We accept challenge from the coach kay live streaming magud ta. Oo, so i-review naa ang siya. video. I-review na to ang video, and then kung unsay dapat rightful or tama nga decision, mo to ang atong i-carry over. Okay? So, ana lang siguro, sir, kung naay carry over, especially kanang pressure game, naay ma-carry over nga kini nga team mo inidaog, dawaton ginato na, no? Part na siya sa ato ang sports basketball, sportsmanship po nato na sa sir. All right, I think the whole day will be allotted as well sa ato ang mga players. We have, after this one, we have the 12 under and then to be followed by the 14 under. I believe our arbiters will have a game to do, a scheduled game this afternoon. So, murag, daghan man ni gusto ipangutana sa inyo ha, but we cannot hold you for too long. However, what I can promise to Mubay and our referees, pwede mi siguro sa akong programa sa iDocu sa positibong kwentuhan na ma-interview ta mo kay naiisa dire, ladies and gentlemen, players and coaches, bag-o lang ko na-inform. One of the referees is a policeman. He's a police staff sergeant, si Sir Cyrus Villaflores. Gamay ranig sweldo ni atong mga referee. Pero mubiyahe siya from Davao del Norte to Davao City just to conduct a game. Sir, saludo sa imuha, sir. Ingana ang passion. Palakpakan nato si Police Staff Sergeant Cyrus Villaflores. Ato siyang atangan sa positibong kwentuhan. Schedule na ta ka, sir. Thank you very much sa ato ang mga referees. Yes, Sir John Alvin. Paul, Siniel, mangayo ko support sa inyo, ha? Mo tawagan ni sir, mo suporta sa iDoc yun ni Sir John Paul Siniel. Kaya na dito ang mga detalye kung naay mga important issues, concern, rules ba sa FIBA nga pwede ma-discuss atong kauban ng referee. Dito na i-present, sir. So, giawhag na ko ang katawhan sa Davao, labi na naadiri karon sa City Gate. Atong suportahan ang iDocu, sir. iDocu. Yes, sir. Thank you very much. Actually, this has been because iDocu will be a media partner of GG Cup. We will be featuring some players every team. We will be visiting the schools and then mangutanan niyo sa mga coaches kung kinsa ilang ma-recommend na pwedeng i-feature. Daghan man kaya na may 18 kada team, di ba?
So, isa-isa ho na muna, and then we will be featuring you sa among positibong kwentuhan sa iDocu by John Paul Siniel. It is a YouTube channel, at the same time a Facebook page. So, comprehensive discussion about basketball, the lives of the basketball players, the coaches, the teams will be featured sa atong positibong kwentuhan. In fact, usa sa mga nag-viral nga mga players gikan sa Emmanuel School of Davao, tungod lagi kay artistahin man iyang dagway Sir Aladdin, will be featured this tonight sa 7:30 p.m. sa positibong kwentuhan. His name is Jefferson Luzong. Unyang alas 7:30 sa gabi sa atong positibong kwentuhan sa iDocu sa YouTube. Okay, daghang kayong salamat daw sa atong mga arbiters, Mubay. O once again, the greatness of basketball in Davao starts in Gaisano Grand Cup Season 19. Congratulations. Thank you very much. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.